Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang alamat ng saging. Noong unang panahon ay may isang napakagandang prinsesa, kaya siya ay tinawag na Mariang Maganda. Ang kanilang kaharian ay malapit sa isang maliit na gubat na kung saan ay malayang nakakapamasyal ang mayuming kagandahan. Ang gubat ay puno ng iba't ibang magaganda, makukulay at mababangong mga halamang namumulaklak. Nakagawian na ng prinsesang mamitas at mamasyal sa tila ba perpektong harden para lamang sa isang prinsesang katulad niya. Isang araw sa kanyang pamamasyal ay may nakilala siyang isang bagong mukha. Isang makisig na binata na halos kaedad din ng magandang prinsesa. May kakaibang naramdaman ang prinsesa sa makisig na binata na iyon. Lingid sa kaalaman ng prinsesa, gayon din ang nararamdaman ng bagong kakilala sa kanya. Nagpakilala ang binata bilang isang prinsipe ng isang malayo at kaibang kaharian. Araw-araw nagkikita at magkasama ang dalawa sa kagubatan hanggang sa magtapat ang prinsipe sa dalaga ng kanyang pag-ibig na malugot namang tinatanggap ng prinsesa dahil sa parehas nitong nararamdaman. Habang sila ay magkasamang namamasyal sa kagubatan, ay nagpasya silang mag-ulayaw sa ilalim ng mabangong halaman na madalas ipagmalaki ng prinsesa. Hindi maipagkakailang maganda ang bulaklak ng halamang ito, Mariang Maganda. Ngunit higit na mas maganda at mabango ang mga halaman at bulaklak sa aming kaharian, sambit ni prinsipe habang hinahaplos ang mukha ng iniirog. Bakit? Saan ba ang inyong kaharian? Malambing na tugon ni prinsesa. Ang aming kaharian ay hindi kayang marating ng taong may katawang lupa. Ang mahiwagang pagsagot ng prinsipe na tila bang nag-agam-agam. Bakit? Ang natigilang pagtatanong ni Mariang Maganda habang pinagmamasdan ang malungkot na mukha ng prinsipeng kanyang iniibig. Kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian dahil kung hindi ay hindi na tayo muling magkikita pa. Naisa na kitang isama, subalit hindi talaga maaari ang mga kagaya ninyo sa aming kaharian. Paalam na irog. Nais ko sanang magkita tayo muli dito sa halamang ito mamayang gabi. Hihintayin kita, pagtangis ng prinsesang nalulungkot sa pag-alis ng kanyang minamahal. Sisikapin ko, irog, pangako ng prinsipe kay Mariang Maganda. Nang gabing ang iyon ay hinintay ni Mariang Maganda ang kanyang iniirog. Bago pa man maghating gabi ay dumating nga ang prinsipe at lubos na nalugod ang nag-aalalang prinsesa. Magkahawak kamay silang namasyal sa gubat ng magagandang halaman na ang buwan at mga bituin ang tumatanglaw sa kanilang dinadaanan. Kung ano-ano ang kanilang pinag-usapan hanggang sa bigla na lang napabalikwas ang prinsipe na tila ba may tumawag sa kanya. Kailangan ko ng lumisan, mahal ko. Hindi ako maaring abutan ng hating gabi. Kapag hindi ako umalis ngayon ay hindi na ako makakabalik pa sa amin. Iyong pakakatandaan na ikaw lamang ang aking iniibig. At ginawaran ng isang matamis na halik ang labi ng naguguluhang si Mariang Maganda. Hindi matanggap na malisan sa kanyang iniibig ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng prinsipe. Pilit mang hinila ng prinsipe ang kamay ay di nito magawang makawala sa pagkakahawak ng prinsesa. Sa kanilang paghihilaan ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang prinsipe, ngunit naiwan sa kamay ng prinsesa ang dalawang putol na kamay ng prinsipe. Sa takot ay napabalikwas ang prinsesa, ay tinungo ang isang malapit na hukay. Doon itinapon at ibinaon ni Mariang Maganda ang mahiwagang kamay ng kanyang tinawag na irog.
Muling nagbalik ang prinsesa sa kagubatan matapos ng ilang araw para makita lamang na may kakaibang halaman na tumubo kung saan niya ibinaon ang mahiwagang kamay ng prinsipe. Malalapad ang mga dahon ng halaman na ito at walang mga sanga. Matapos ng ilang araw, ito ay namumulaklak. Araw-araw na bumabalik ang prinsesa sa kagubatan hanggang ang bulaklak ay napalitan ng bunga. Ang bunga ng kakaibang halaman ay tila ba kamay na nag-iimbita. Ito na ang kauna-unahang saging. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe and click the bell button below para updated kayo sa susunod ko pang mga kwento.